Ang lutong ng sampal ni Vanessa sa pisngi ko ay mas umaling-awngaw pa kaysa sa basong nabasa sa marmol. Kahit isang segundo. Walang huminga sa private dining room ng mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City. Hindi ang ma-investa, hindi ang mga direktor, at lalong hindi ang asawa kong si Benicio Lorenzo. Sinampal lang naman akong asistan ng asawa ko sa harap ng 30 bisita, at sa halip na lumapit sa akin si Benicio para protektahan ako, lumapit siya sa kamay ko. Hinawakan niya ang pulso ko bago pa man ako makaganti. At bumulong na hawag, akong gumawa, eskandalo. Iyon ang mismong sandali na naintindihan ko ang lahat. Hindi niya gustong protektahan ako. Gusto niyang protektahan ang negosyo, amoy mamahaling steak, imported na wine, at malamig na puting bulaklak ang buong kwarto. Ang mailaw sa ibabaw ng mahabang mesa ay nagpapakislap sa makubiertos. Sa ibabaw ng bawat plato, may itim na name card na may gintong letra. Ang name card ko ay wala sa tapat ng kabisera. Inilipati yon ni Vanessa sa dulo. Malapit sa isang posta at malayo sa mga partner na kailangang pabilibin ni Benicio ng gabing iyon. Sa pwesto ko, pinaupo niya ang isang investor mula sa Singapore. At sa tabi nito ay pumesto siya. Suot ang sadyang piniling damit na binayaran ni Benicio. Ayon sa resibong nakita ko na. Nasa ere pa ang kamay ni Vanessa nang tumingin ang lahat sa pisngi ko. Mahapdi ito, pero hindi ang sakit ang nakpangat sa ulo ko, kundi ang katahimikan ni Benicio. Dahan-dahang ibinaba ni Vanessa ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay may kumpiyansa ng isang taong matagal nang binibigyan ng pahintulot. Tinawag niya akong pabigat, isang palamuti, isang asawang pang-family picture lang. Sinabi niyang hindi ko raw naiintindihan kung gaano kalaki ang nakataya. Pagkatapos, sinampal niya ako. Binawi ko ang pulso ko mula sa pagkakahawak ni Benicio. Pinulot ko ang itim kong card mula sa sahig. Pinunasan ko iyon gamit ang table napkin at inilapag sa tapat ng upuan sa gitna. Pagkatapos, sinampal ko pabalik si Vanessa. Hindi iyon sampang galit, isang malutong at kalkuladong sampal na gamit ang buong palat. Na matagal na niyang dapat natikman dahil sa tunok. 2 bisita ang napatigil sa pagkuha ng video sa kanilang mga telepono. Nabasagi ang gigichi ni Vanessa. Nanigas si Benicio. Bahagyang nakabuka ang bibig. Isang waiter ang naglapak ng tray sa gilid ng pader para hindi makitang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin ako sa lalaking nakaupo sa dulo ng mesa. Ang nagisang taong hindi mukhang gulat ay si Tomas Navarro. Ang kinatawa ng investment fund na 6 na buwang hinabol ni Benicio. Hindi tumingin si Tomas kay Benicio. Sa akin siya nakatingin. Inilapak ko ang itim na nemka sa ibabaw ng mesa at binitawan ko ang unang linyang nakpabago sa gabing iyon. Itago ninyo ang buong video. Kalmado ang boses ko. At mas nakakatakot iyon kaysa sa anumang sigaw. Napasapo si Vanessa sa kanyang pisngi. Sinubukan ni Benicio na magsalita ng mas malakas kaysa sa lahat. Pero naktas ng 2 daliri, si Ginong Navarro. Sumunod ang buong mesa sa maliit na galaw na iyon.
Inutusan ni Thomas ang manager ng restaurant na isawang lahat ng recording ng security camera. Sa loop kwarto. Sa pasilyo. Sa entrance. Humingi rin siya nga formal na report ng insidente. Ginawa niya iyon ng may kalmadong tono. Halos mukhang nainip. Napakunot ang no ni Vanessa. Hindi pa rin niya naintindihan. Pero si Benicio, nagsimula ng makaintindi. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha nang tawagin ako ni Tomas na presidente ng Finance Committee. Ang itim na name card sa harap ko ay hindi palamuti. Iyon ang patunay na ako ang nag-isang tao na pwedeng mag-apruba o pumigil sa bilyon-bilyong pisong kailangan ni Benicio para bilhin ang Vismet packaging. Sa loob ng maraming taon, sinasabi ni Benicio sa lahat na ako ay tahimik lang. Zamgati na. Pinapakilala niya akong mahining asawa. Isang babaeng mas gustong lumayo sa mga numero. Sa iba, sinasabi niyang galing ako sa isang lumang pamilya na hindi sanay sa atensyon. Sa iba naman, sinasabi niyang ang paborito kong pwesto ay sa likod ng kwarto. Kasinungalingan iyon. Wala ako sa likod dahil hindi ko naiintindihan ang negosyo. Nandun ako dahil natuto akong makinig. Ako si Amalia de Leon. Bago ako magipakasaw kay Benicio. Minana ko kasamang aking makapatid ang isang malaking trust fund ngang pamilya na nagpapautang sa makumpanyang nangangailangan ng pondo. Hindi ito yamang pangpartio, puro alahas lang. Isa itong institusyon na may mahigpit na patakaran. Risk Committee at External Audit. Mayroon din itong matalas na memorya para kilalanin ang mga lalaking pinagkakamalan ang suporta bilang paksunot. 3 beses nang nakabangon ang kumpanya ni Benicio dahil sa mga pautang na galing sa trust fund ng pamilya ko sa harap ng publiko. Laging pinamamalaki ni Benicio ang kanyang galing sa pagnenegosyo. Sa likod ng mga nakasarang pinto, ang pangkat ko ang sumusuri sa mga garantiya. Petsa, neng, pakbabaya, at mga patakaran sa utang. Para hindi malubog ang daang-daang empleyado dahil sa ambisyon niya. Hindi nagsisinungaling si Benicio nang sabihin niyang tahimik ako. Nagsisinungaling siya kapag pinapalabas niyang walang bigat ang aking pananahimik. Napakahalaga nga hapunan ng gabing iyon. Gustong makuha ni Benicio ang pondo para bilhin ang Vismed packaging? Isang malaking kumpanya ng mga gamit medikal. Kung magagawa niya ito, dodobel ang laki ng kanyang kumpanya, magiging isa siyang higante sa industriya. Gaya ngang matagal na niyang pinapangarap. Kung mabibigo siya, mabubunyag ang lahat ng kanyang mautang. Mga in-advance na pera. At MJ, personal na gastos. Naaprubahan ko na ang panukala sa komite. Mula pa sa unang dokumento. Idineklara ko ng kasal namin ni Benicio. Hindi ko siya pwedeng pautangin ng ako lang mag-isa. Ang huling desisyon ay mangangailangan ng mga malayang boto. Kabilang na ang boto ni Thomas, pero hindi ko naaprubahan si Vanessa. 4 na taon ng executive assistant ni Benicio, si Vanessa Lontok. Nung una, nakita ko siyang isang magaling na empleyada, mabilis sa kalendaryo, mayos sa mga flight. Kalaunan, nagsimula na siyang pumili ng nekti ni Benicio. Binabago niya ang oras ng matawag ko. Sinasala
ang mga mensahe ko at nagpapareserve ng mesa sa restaurant nang hindi sinasabi. Sa akin, isang hapon. Kingwento sa aking driver kong si Kuya Dario na pinakiusapan daw ni Vanessa Nahua. Isali ang pangalan ko sa guest list hanggang sa huling minuto para maayos niya raw ang upuan sa kwarto. Tumatawa lang si Benicio kapag nababanggit ko ito. Gusto lang daw ni Vanessa na making perpekto ang lahat. Nung unang beses na naabutan ko siya, sa beach house na nasugbo na nag-ayos ng mga damit ni Benicio. Sabi niya, ay, isa raw itong emergency sa protocol ng kumpanya. Nang pangalawang beses na sinagot niya ang telepono ni Benicio ng 11 ng gabi. Ang dahilan niya ay may international meeting daw. Nang pangatlong beses na na-cancel ng Dina, sa akin si Benicio dahil kailangan daw tapusin ni Vanessa ang isang dokumento. Tumigil na ako sa pagtatanong. Nagsimula akong mag-imbestiga. Hindi ako nag-imbestiga dahil sa selos. Masyadong maliit na dahilan ang selos para ipaliwanag ang isang mamahaling hotel na naka-charge bilang bayad sa konsultan. Nag-imbestiga ako dahil nakita ko ang mabinabayarang condo unit. Mga dobleng travel expense, pagbabayad sa mga supplier na walang kontrata. At MJ na reimburse na hinastusan na inaprubahan ni Benicio sa MJ imposibleng oras. Ang unang ebidensya ay isang luxury suite sa Makati. Ang pangalawa ay isang public relations na kumpanya na nakapangalan sa pinsan ni Vanessa. Ang pangatlo ay isang malaking bayad para sa panggangalaga, nege reputasyon, nege pamilya, na wala namang malinaw na serbisyong ginawa. Nagsimula ang internal audit 2 linggo bago ang hapunan. Tahimik lang ang pangkat ko. Walang dumating na may dalang makahon o pananakot. Humingi lang kami nga mga resibo, email, access permit, at listahan ng magastos. Nag-umpisa rin kami ngang pagsusuri sa corporate governance. Dahil nakapirma si Vanessa sa mga dokumentong hindi niya dapat hinahawakan. Nalaman iyon ni Benicio ng mismong umagang iyon. Hindi dahil sinabi ko sa kanya. Nalaman niya dahil binalan siya ng isang kaalyado niya sa finance department na nagtatanong na ang trust fund. Kahit na ganun. Dinala pa rin niya si Vanessa. O baka, kaya nga niya dinala? Nagsimula ang hapunan sa malambing na tuktok ng piano. Madilim ang kulay ng makahoy na pader. Makakapal ang mga kurtina. At amoy mamahaling kandila ang paligid. Walang ingay kung kumilos ang mga waiter. Planado ang lahat para maramdaman ng ma-investor na pumapasok sila sa isang napakayos na mundo. Sira na ang ayos na iyon bago pa man, ihain ang unang putahe. Pagdating ko, nasa dulo mesa ang name card ko. Hindi iyon nahulog ng aksidente. Sadyang inilagay iyon sa gitna ng asawa ng isang supplier at isang retiradong abogadong halos hindi na makarinig. Hinarang ako ni Vanessa bago pa ako makalapi. Amalia, kailangan natin ng mayos na daloy ngang usapan ngayong gabi. Sabi niya na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mamata. Hindi ako agad sumagot. Tiningnan ko ang panggalang kong malayo kay Benicio. Malayo kay Thomas. At malayo sa upuan na nakalaan para sa akin bilang pinunong komite.
Patuloy sa pagsasalita si Vanessa. Gusto raw ng mga investor na masigla ang usapan. Mas magiging komportable raw ako kung katabi ko ang ibang mga kompanyon. At kailangan daw mag-focus ni Benicio. Ginamit niya ang salitang companion. 3 metro lang ang layo ni Benicio. Narinig niya yon. Wala siyang itinama. Kinuha ko na lang ang itim na namekard at naglakad papunta sa upuan sa gitna. Mabilis na humarang si Vanessa sa harap ko. Kilos ngang isang taong? Akala ay nasa kanya ang kapangyarihan dahil hiniram niya sa isang makapangyarihang lalaki. Sumagisa, magadaliri ko ang mantel. Tumunok ang mayelo sa loop ng makabaso. Naramdaman kong nakatitig ang lahat sa aking dark blue na damit, sa aking muha, sa maliit na silver brooch na nakakabit sa aking dibdib. Ang brooch na iyon ay hindi alahas. Isa iyong maliit na hidden camera na ipinasuot sa akin ng security team pagkatapos nilang mapansin ang magkakahina-hinalang access sa mga dokumento eng trust fund. Ibinaba ni Vanessa ang boses niya. Pero hindi sapat para hindi ko marinig. Huwag mong sirain ito dahil lang sa pride mo. Tiningnan ko siya nang may kalmadong inipon ko sa loob. Enese maraming taon. Huwag mong ipakamali ang upuan sa totoong kapangyarihan. Iyon ang unang mitsa. Nanigas si Vanessa. Bumaon ang kanyang mga kuko sa nemkat na may pangalan ko. Sinabi niyang hindi ko raw alam kung ilang gabi siyang nagtrabaho para sa negosyong ito. Kailangan daw ni Benicio ng mataong may pakinabang sa tabi niya. Hindi magapalamuti na pamilya. Ako ang naktayong masang itabaho kapaman matutong makaabot ang kapa. Sagot ko, dahil sa sinabi ko. Napatigiw sa paginong angizangi, babay sa dulo ng mesa. Hindi ko tinaas ang buses ko. Ang mababang tono ay laging nagpipilit sa iba na lumapit para makinig. Gumit si Vanessa na parang binigyan ko siya ng pahintulot na ilabas ang pangil niya. Ang pagtayo ng mesa ay hindi katumbas ng pagpapatakbo ng kumpanya. Nakunwari si Benicio na may tinitingnang mensahe sa telepono, pero hindi gumagalaw ang hinlalaki niya. Kailangan lang niya ng palusot para hindi makialam. Tinanan ko ang sengseng sa kamay ni Vanessa. Kuminang ang white gold laban sa kanyang dark red na nail polish. Hindi rin katumbas ang pagsuot ng singsing na binayaran ng kumpanya sa pagiging nakmamayari nito. Nagibago ang gitsura ni Vanessa. Hindi na lang pandidiri, kundi takot ang nasa mukha niya. Mabilis na naganggat, naktinjin si Benicio. Kumpirmasyon iyon na tumama ang sinabi ko. Ibinaba ni Tomas Navarro ang kanyang baso sa mesa. Wala siyang sinabi. Pero sapat na ang katahimikan para mapatingin ang dalawang direktor sa singsing ni Vanessa. Ang salitang palamuti ang nagpaangat sa tingin ni Tomas. Lumapit sa wakas si Benicio. Pero hindi para ibigay ang tamang pwesto ko. Hinawakan niya ako sa siko at bumulong na hindi raw ito ang tamang oras. Nakita ko ang kamay ni Vanessa sa liko ng upuan ko. Nakita ko ang white gold na singsing sa kanyang hintuturo. Nakilala ko iyon dahil dumaan ang resibo nito sa corporate credit card na may nakasulat na regalo para sa isang mahalagang supplier. Nakita ni Benicio na nakilala ko ang singsing at nakita ko kung paano niya piniling makunwari pa rin. Tinulak ni Vanessa ang name card ko papunta sa dulo NG mesa. Tumama ang karton sa isang kutsilyong, pilak at nahulog sa sahig.
Narinig ng ilang tao ang maliit na tunog na iyon. Yumuko ako para pulutin ito. Nagsalita si Vanessa abang nakayuko ako. Kaya kailangan ni Benicio ngang totoong katuwang? May mga taong hindi man lang alam kung saan dapat umupo. Nang tumayo ako. Sobrang tahimik ngang kwarto. May hiya sa muka ang ilan. Kuryosidad sa iba. At tuwa sa mga mata ni Vanessa. Inaplos ni Benicio ang kanyang panga. Alam ko ang kilos na iyon. Ibig sabihin, gusto niyang akuin ko na lang ang kahihiyan para hindi maistorbo ang iba. Hindi ko ginawa. Inilapak ko ang nama card sa mesa at sinabing sa akin pa rin ang gitnang upuan. Iniabot ni Vanessa ang kamay niya para itaboy ulit ito. Pinigilan ko ang kamay niya. Dun niya ako sinampal. Umigi ang pisngi ko ng mabilisan. Kumalat ang tunog sa buong dining room na parang basong nababasag. Nonlaki ang mga mata ni Vanessa pagkatapos. Na parang hindi niya inasahan ang sarili niyang ginawa. Mabilis na gumalaw si Benicio. Pero papunta sa akin. Hinawakan niya ang pulso ko. Amalia. Huwag. Ang dalawang salitang iyon ang tumapos sa natitirang bahagi ang kasal namin. Hindi niya tinanong kung ayos lang ako. Hindi niya tiningnan ang pisngi ko. Hindi niya pinalabas si Vanessa. Sinubukan lang niyang pigilan akong gumanti. Dahil sa harap ng ma-investor. Ang sakit ko ay isang problema sa imahengang kumpanya. Binawi ko ang kamay ko. At sinampal ko pabalik si Vanessa gamit ang mismong kamay na sinubukan niyang pigilan. Dahil sa lakas ng sampal, napaatres si Vanessa sa upuan. Natumba ang kanyang baso and wine at namansahan ang puting manto. Gumapang ang pulang likido hanggang sa umabot sa dulo ng aking itim na name card. Hindi ko tinaas ang boses ko. Ngayon, pwede na tayong mag-usap tungkol sa corporate governance. Ibinaba ni Tomas Navarro ang kanyang napkin sa mesa. Mas mabigat ang linyang iyon kaysa sa sampal ko. Sinubukan ni Benicio na palabasing isang personal na gulo ang nangyari. Nagsalita siya tungkol sa stress. Sa maling akala at sa kababaguang. Isang malaking negosasyon pero ang kanyang mga mata ay panay ang hanap sa mga telepono, sa mga kamera, at sa brooch sa dibdib ko. Ang takot niya ay hindi dahil napahiya ako. Ang takot niya ay dahil may makakapagpatunay nito. Hindi lalabas ng kwartong ito ang nangyari. Utos ni Benicio. Sinabi niya iyon bilang CEO. Hindi bilang asawa. Automatikong sumunod ang ilang tao at ibinaba ang kanilang mga telepono. Tinanggal ko ang silver brooch ko at inilapak iyon sa mesa. Sa tabi na magkart na naman sa na vine, lumabas ng kwarto. Benicio. Ilang buwan mo na itong inilalabas sa bawat email kung saan tinatrato mo lang akong isang protoko. Natawa ng maikli at kinakabahan si Vanessa. Masyado niyo namang pinalalaki ang pag-agawan lang sa upuan. Naglalakad na palapit ang manager ng restaurant mula sa pinto. Tinitingnan niya ang pisngi ko. Hindi sigurado kung mag-aalok ng yelo o tatawag ng security. Ang pag-agawan sa upuan ay hindi nag-iwan ng bakas ng kamay sa mukha. Sagot ko, sumenya si Tomas sa manager na manatili lang dun. Hindi na, si Benicio ang nasusunod sa mesa. Unti-unti nang nag-iba ang may kontrol sa bawat salitang binibitawan.
Inutusan ko ang manager ng restaurant na huwag burahin ang ma-recording ng security camera. Nakakonekta na sa telepono ko ang abogado kong si Attorney Ines. Sinabihan ko siyang i-record ang eksaktong oras, ang pangalan ng manandun, at ang mga nakitang pangyayari. Pagpapalit ng upuan, pang-insulto, pananakit ni Vanessa. Pagtatangka ni Benicio na pigilan akong gumanti, erang utos na itago ang mga ebidensya. Walang sigawan. Metodikal ang lahat. Mas nakakakaba iyon para sa kanila. Sinubukan ni Vanessa na hawakan ang braso ni Benicio. Umatras si Benicio ang isang hakbang. Maliit na hakbang iyon. Pero naramdaman iyon ni Vanessa. Naiwan ang kanyang mga daliri sa ere, na parang kumakatok sa isang pintong. Isinara mula sa loop. Tumadyo si Thomas. Naintindihan ng buong mesa na hindi na tungkol sa Vismed packaging ang usapan. Pinaalam niya agad ang desisyon. Sinususpinde ng komite ang anumang usapan tungkol sa pondo ngayong gabi. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang proseso. Walang mag-a-approve ng bilyon-bilyong pisong pondo kung hinahayaan ng CEO na makialam sa pulong ang isang empleyadong walang karapatan doon. Pinalitan ni Vanessa ang maupuan. Hiniya niya ang presidente ang komite. At pagkatapos ay sinaktan pa ang pisikal. Ang problema ay hindi ang sampal. Iyon ay malinaw na patunay na sira na ang sistema ng kumpanya. Tumawid sa buong mesa ang salitang sistema na parang isang hatol. Sa wakas, naintindihan ni Vanessa na hindi lang siya sumampal ng isang palamuting asawa. Sinampal niya ang taong namumuno sa komiteng nagbibigay ng pondo kay Benicio. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ang kamay na ginamit niya para sampalin ako ay kumapit sa likod ng upuan. Kuminang ang singsing sa ilalim ng ilaw. Tiningnan ko ang alahas na iyon. Wala pa akong sinasabi. Pero tiningnan din iyon ni Benicio. Pagkatapos, tumingin siya kay Thomas at sa mga investor. May nabuong desperadong plano sa kanyang muka. Kalkulado niya kung sino ang unahing isakripisyo. Si Vanessa ang sagot. Sinabi niya na ang trabaho lang daw ng assistant niya ay para sa logistics. Iginiit niyang wala itong access sa mga sikretong impormasyon. At personal daw ang naging reaksyon nito. Napanganga si Vanessa at humarap sa kanya. Ang babaeng 5 minuto pa lang ang nakakalipas ay akala niya siya ang reyna ng kwarto. Ay natuklasan na isa lang pala siyang kasangkapang mapapakinabangan hanggang sa maging mapanganib. Kumuha akong isang manipis na folder mula sa bag ko. Hindi ko iyon inahagis. Hindi ko kailangan ng murang drama. Inilapa ko ito sa tabi ng mansang wine. Malapit sa kutsilyong pilak. Hindi ito nagsimula ngayong araw. Nakikinig pa rin si Attorney Ines sa kabilang linya. Huminging pahintulot si Thomas na tingnan ang listahan ng dokumento sa folder. Pumayag ako. Wala dun ang lahat ng dokumento. Ilang pahina lang. Sapat na para maintindihan ng lahat kung gaano kalaki ang problema. May MIA, report, NH gastos. Mga bayad sa public relations company na konektado kay Vanessa. Ma-hotel booking na naka-charge bilang technical meetings. At mga email kung saan natatanggap ni Vanessa ang draft ng usaping pinansyal.
Pinaalam ko agad ang desisyon ko. Itinihil ko na ang pakpasok ang pondo. Pagkatapos, ipinaliwanag ko kung bakit. Hindi susuportahan ng trust fund ang pautang kung hinahayaan ng CEO na itago ang mga personal na gastos. Hindi rin nito papayagan ang paglik na mga sikretong impormasyon o ang isang hindi idineklarang relasyon sa taong kasama sa proseso ng investment. Binitawan ng isang direktor ang kanyang kubyertos. Tumunok ito ng malakas sa plato. Ang isa pang bisita ay itinago ang kanyang telepono. Hindi para protektahan si Benicio, kundi para hindi na madamay. Bumulong si Vanessa na pinayagan daw siya ni Benicio sa lahat ng ginawa niya. Bumaling si Benicio sa kanya nang may pigil na galit. Sa kilos na iyon, natapos ang ilusyon ni Vanessa. Hindi na kailangang itanggi pa ito ni Benicio gamit ang mga salita. Ang buong katawan niya ay nagtutulak na kay Vanessa palabasan na susunok na bahay. Lumapit ang manager ng restaurant kasama ang dalawang security guard. Hindi nila hinawakan si Vanessa. Nakiusap lang sila na sumama siya sa isang kwarto sa gilid para magbigay ng statement. Tumingin si Vanessa kay Benicio sa huling pagkakataon. Hindi gumalaw si Benicio. Lumabas si Vanessa. Ang isang kamay ay nasa kanyang pisngi at ang isa ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bak. Napakalakas ng tuno ng kanyang takong sa sahi, walang sumunod sa kanya. Natapos ang hapunan ng walang dessert. Sinubukan akong lapitan ni Benicio sa pasilyo. Sabi niya, pwede raw naming pag-usapan iyon sa bahay? Hindi raw kailangang sirain ang ilang taong pinahirapan dahil lang sa isang eksena? Nararamdaman ko pa rin ang init ng marka sa pisngi ko. Nararamdaman ko rin ang malamig na kalinawan sa dibdib ko. Hindi iyon eksena. Sagot ko? Isang patunay, iyon. Ibinaba niya ang boses niya. Pinaalala niya na may maya empleyado, proyekto, at pamilyang umaasa sa kumpanya. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na siya pinayagang gamitin ang ibang tao bilang kalasak. Hindi aga empleyado ang naglipat NG name card ko. Hindi ga empleyado ang nagbayad NG mega hotel suite gamit ang credit card NG kumpanya. Hindi maka-empleyado ang nakturo kay Vanessa na tratahin akong parang serang movable sa loob na kwarto. Lumabas si Tomas mula sa likuran namin. Pinaalam niya sa akin na hihiling ang commit ng isang emergency board meeting kinabukasan. Iutos din niya na itago ang lahat ng email, mensahe, aprobadong gastos, at mga dokumento tungkol sa Fismet packaging. Naintindihan na ni Benicio ang tunay na nangyayari ng sandaling iyon. Hindi lang, hapunan ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang kontrol sa kwento. Nakiusap siyang sumabay na ako sa kanya sa kotse pauwi. Tumanggi ako. Naghihintay na ang driver kung si Kuya Dario sa labas. Amoy ulan at mainit na kalasada ang simoy ng hangin. Mula sa salamin na restaurant. Nakita ko si Benicio na kausap ang dalawang direktor. Laging nakatingin ang dalawa sa direksyon ng pisngi ko. Bago ako sumakay sa kotse, lumingon ako sa kanya. Huwag mo nang gagamitin ang kumpanya para patahimikin ako. Isinara ni Kuya Dario ang pinto.
Wala siyang tinanong. Hinaan lang niya ang radyo at nagmaneho papunta sa bahay ko. Hindi yon bahay ni Benigio. Bahay iyon na binili ko bago pa man kami ikasal. Mapuputing pader. Maliit na library. Maluwa na kusina. At isang bilog na dining table na halos hindi namin ginagamit dahil mas gusto ni Benicio ang mga mahahabang mesa. Sabi niya, ang mahahabang mesa daw ay nakpapakita ng autoridad. Nang gabing iyon, naintindihan ko kung bakit gusto niya ng autoridad. Kung siyang pipiling kabisra. Pagdating ko, nasa sala na si Attorney Ines kasama ang 2 analyst ng trust fund. Umikot na ang kulay ng pasa sa pisngi ko. Nakabot ang isa sa mga analyst. Si Maura. Na, yelong nakabalot sa tuwalya. Hindi niya ako niyakap o kinausap ng malambing. Alam niyang kailangan ko munang magtrabaho bago ako tuluyang bumigay. Inilatak namin ang mga dokumento sa ibabaw ng bilog na mesa. Mas malaki ang file ni Vanessa kaysa sa inakala ni Benicio. May mga flight na impossible ang oras. Ma-dinner na walang bisita mula sa labas. Mga resibong may pirma ni Benicio. At mga binagong listahan ng gastos gamit ang sulat kamay. May nakita rin kaming mensahe na nagpapakita ngang mas malalang kasalanan kaysa sa pangangaliwa. Hindi lang naging malapit si Vanessa kay Benicio. Naging malapit siya sa mga masasalang desisyon. Nakleak siya nga mga pangalan ng investor sa isang external consultant. Nagrekomenda siyang tanggalin ang isang financial director na pumupuna sa mga gastos. Gumawa siya ng guest list kung saan ang pangalan ko ay nakalagay bilang simbolikong presensya. Napatigil ang kamay ko sa linyang iyon. Simbolikong presensya. Palamuti. Hindi lang ako niloko ni Benicio. Ginamit niya ang pandidiri niya sa akin bilang isang direktiba sa kumpanya. Huminging pahintulot si Kuya Dario para may sabihin. Nakatayo siya sa may pinto. Hawak ang kanyang sombrero. Sinabi niyang papunta sa dinner. Nakausap raw ni Benicio si Vanessa sa telepono. Naka-loudspeaker? Iyon dahil nagbabasa ng dokumento si Benicio. Sinabi daw ni Benicio na kung gagawin kong nakakailang ang usapan. Dapat daw ay manage ni Vanessa ang presensya ko. Hindi alam ni Kuya Dario kung mahalaga iyon. Mahalaga iyon. Nagsulat si Attorney Ines. Tinanong ni Maura kung anong oras at saan banda ang sasakyan. Naalala rin ni Kuya Dario na nagtanong si Vanessa kung marunong ba raw akong umarte kapag nakatingin ang maraming tao. Hindi ako umiyak. May mga luha na naghihintay. Pero hindi ko sila binigyan ng pansin. Ang gabing iyon ay hindi para sa kalungkutan ko. Para iyon siguruhin na kinabukasan. Walang makapagsasabi na ang nangyari ay isa lamang simpleng away mag-asawa. Habang nagtatrabaho ang pangkat ko, siyam na beses tumawag si Vanessa kay Benicio. Hindi niya ako tinawagan. Nalaman ko kalaunan na hindi sinagot ni Benicio ang unang 6 na tawag sa pang-7. Sinabihan niya si Vanessa na huwag ng MacText at kumuha na ngang sarili nitong abogado sa pang-8 tawag. Naintindihan ni Vanessa na hindi na siya ang babaeng nag-aalaga ng schedule ni Benicio. Isa na siyang panganib ngayon, isang testigo. At malamang,
Siya ang unang taong isisisi ni Benicio sa lahat. Nagsimula ang emergency board meeting ng 8:08 ng umaga. Dumating si Benicio na swat ang kulay abong suit. Mukhang hindi pa nakakatulog ng 2 oras. Wala si Vanessa. Kanselado na ang kanyang ID sa building. At naka-freeze na ang kanyang email para sa legal na proseso. Pumasok ako nang nakikita pa rin ang marka sa pisngi ko. Hindi ko iyon tinakpan ng makeup. Ang ilang direktor ay tumingin sa pasa at nag-iwas ang tingin. Ang iba naman ay hindi maiwasang tumitik. Umupo ako sa kabilang dulo ng mesa. Kaharap ni Benicio. Hindi ito bilog na mesa. Isa itong mahabang glass table na may amoy ng bagong kape at napakalamig na aircon. Sinubukan ni Benicio na magsimula sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa lahat. Nagsalita siya tungkol sa hindi magandang insidente, matinding emosyon, at maling reaksyon ng kanyang assistant. Gumamit siya ng masalitang dinisenyo para walang umakong ang kasalanan. Pinutol siya ni Tomas. Hiningan niya si Benicio ngang paliwanag kung bakit hinawakan nito ang pulso ko sa halip na pigilan si Vanessa. Sumagot ka ng walang paligoy-ligoy. Dagdag ni Tomas. Ang linyang iyon ay nag-alis ng taguan para kay Benicio. Napatigil sa pagsusulat ang sekretarya na abort. Natahimik si Benicio. Nakikinig ang buong kwarto sa katahimikang iyon, gaya nangyari kagabi. Sinubukan ko lang iwasan na lumaki pa ang gulo. Sagot ni Benicio. Ipinatong ni Tomas ang kanyang mga braso sa mesa. Mababa ang boses niya, pero malinaw ang bawat salita. Lumaki na ang gulo. Benicio. Sinampal ng assistant mo ang presidente ng komite. Tuminjin, si Benicio sa pisnjko at nagivas nagpaninjin. Hindi ko naintindihan ang buong nangyari ng sandaling iyon. Ang sagot na iyon ang nagparamdam siya, aking siyang mapait na kalmado. Sa video, malinaw ang ginawang katawan niya. Tumakbo siya palapit sa nag-isang taong pwedeng sumira sa negosyo niya. Naintindihan mo ang lahat para pigilan ako. Sabi ko. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Ang tunog lang ng aircon na parang tumutulo mula sa kisame ang naririnig. Humingi pagkakataong magsalita ang financial director na si Esteban Villanueva. Isa siyang seryosong lalaki. Tahimik. At kakaunti ang kaibigan. Sinabi niyang 3 beses na siyang nagbabala tungkol sa pahawak ni Vanessa ng mga financial document. Tinanggihan din niya ang 2 hotel reimbursement at isang PR contract. Nakinalaunan ay lumabas na inaprubahan ni Benicio. Lumingon sa kanya si Benicio. Esteban, huwag mong gawing isyung moral ang simpleng isyu sa opisina. Hindi gumalaw si Esteban. Hindi rin siya mukhang na-offend. Hindi ako nagsasalita tungkol sa moralidad. Nagsasalita ako tungkol sa mga resibong walang patunay. Paggamit ng impormasyong walang pahintulot. At babaw lang binalivola. Naging malinaw ang pagkakaiba ng 2 lalaki. Gumagamit si Benicio ng malakas na boses para magmukhang may kapangyarihan. Gumagamit si Esteban ng gapetsa. Inilabas muna niya ang desisyon. Binaliwala ang mga panuntunan ng kumpanya. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kung paano iyon nangyari.
Tumanggap si Vanessa ng impormasyon na wala sasaklaw ng kanyang trabaho. Nag-apruba si Benicio N. Meaga, gastos na walang malinaw na resibo at anumang reklamo ay tinuturing na pakontra sa paglago ng kumpanya. Isang miyembro ng board ang humiling na tingnan ng ma-email. Ibinigay ni Attorney Ines ang formal na request para sa mga ebidensya. Nagpakita ang pangkat ko ng buod ng panganib sa kumpanya. Hindi kami nang akusa ng walang pruweba. Nagpakita kami ng proseso ang pag-apruba. Petsa, halaga, at mga taong may access. Sinubukan ni Benicio na pagiwalayin ang kasal namin at ang kumpanya. Pero huli na ang lahat. Ang sampal ang nagpalabas sa mga matagal ng sinasabi ng mga spreadsheet. Ang buong kumpanya ay nakadepende sa kagustuhan ng isang lalaking pinagkakamalan ang katapatan bilang pagpapasailalim sa kanya. Pinalabas Energy Board si Benicio. Tumingin siya sa bawat miyembro. Nakahanap na kakampi. Ang nakita lang niya ay mga nakayukong ulo, mga makakapatong na kamay, at isang screen kung saan nakasulat ang salitang suspension. Nang tumayo siya, tumunog ang silya sa sahig. Iyon ang tunay na simula ng katapusan. Bagoy Zara ang gipinto. Nagtanong ulit si Tomas. Benicio, ikaw ba ang nagutos kay Vanessa na baguhin ang upuan ni Amalia sa dinner na patigil si Benicio? Nakapatong ang kamay sa likod ng silya. Parang lumiit ang buong kwarto. Sinabi kong ayusin niya ang mesa. Hindi tinaas ni Tomas ang boses niya. Hindi ako nagtatanong tungkol sa mesa. Nagtatanong ako tungkol kay Amalia. Ibinuka ni Benicio ang bibig niya. Pero isinara niya. Ulit nang makita ang screen kung saan nakalagay ang original na floor plan ng restaurant. Nasa gitnang upuan ang pangalan ko. Nag-slide si Esteban ng isa pang dokumento papunta sa projector. Ang email na ito ay galing sa account mo ng 5 ng hapon. Ang linya sa screen ay may klipro, may lason. Sinabihan ko si Vanessa na iwasang palamigin ni Amalia ang usapan sa mga investor. Palusot lang iyon. Sabi ni Benicio. Naramdaman ko ang isang lumang pagod. Pero hindi nanginig ang boses ko. Hindi ba iyon isang utos para alisin ako sa lugar kung saan dapat ako nakaupo nagsalita sa unang pagkakataon ang independent director na si Mariela Bautista? Puti na ang buhok niya. Hawak ang isang pulang folder at may mapanganib na pasensya. Mrs. Lorenzo, may kapangyarihan ba ang asistan mo na baguhin ang mesa para sa isang pulong na tungkol sa pera? Tumingin si Benicio kay Esteban. Pero hindi siya tinulungan nito. Nagayos lang si Vanessa ng logistics. May minarkahan si Mariela gamit ang kanyang ballpen. Ang logistics ay hindi kasama ang pagtataboy sa presidente ng Finance Committee. Ipinakita sa pangalawang screen ang email kung saan humihingi si Vanessa ng dokumentong hindi niya dapat matanggap. Ang subject ay draft materials para kay Benicio. Nausalira si Esteban ng TLSO. 2 beses kong tinanggihang ibigay iyan. Hinamasa ni Benicio ang kanyang no. Pinayagan ko siyang asistahan ako. Hindi ko pinayagan ang pananakit. Isinara ni Tomas ang folder. Ang pananakit ay manifestasyon lang. Ang pagpapahintulot mong pakialaman niya ang lahat. Iyon ang sakit. Hiniling ni Mariela na ilagay ang linyang iyon sa record. Itinipa, iyon nang
sekretarya salita por salita. Ang bawat tunog ng keyboard ay parang isa pang pako sa pinto palabas para kay Benicio. Sinuspinde ng board ang makapangyarihan ni Benicio bilang CEO. Ginawang pansamantalang pamalit si Esteban. Ay binlock nila ang mega libreng gastos ni Benicio. Nagutos NG External Audit at itinuloy ang negosasyon sa Vismet Packaging sa ilalim ne bagong pamumuno. Mahalaga ang huling punto na iyon. Hindi ko gustong saktan ang mga empleyado para lang parusahan si Benicio. Gusto ko lang pihilang si Benicio sa paggamit sa mga empleyado para itago ang kanyang kasinungalingang. Kalahating ang umaga, nadiskubre ni Vanessa na hindi na bumubukas ang kanyang computer. Hindi na gumagana ang password sa kanyang email. Hindi na tinatanggap ang kanyang ID sa elevator. Kinausap siya nga, security na ibalik ang lahat ng gamit ng kumpanya at maghintay ng legal na utos. Kinuwento sa akin ng isang kasamahan sa trabaho na naiwan daw si Vanessa. Ng ilang minuto sa tapat ng salaming pinto. Nakabitin ang bag sa braso at namumutla ang mukha. Paulit-ulit niya sinasabi na ayusin ito ni Benicio. Pero hindi na bumaba si Benicio. Lumabas ang kwento sa social media ng hapong iyon. Hindi buwa. May nakliyak ng ilang segundong video. Nakita ang pagganti ko energy sampal kay Vanessa. Pero hindi ang unang sampal niya sa akin. Nakita ang name card ko sa sahig. Pero hindi ang paglilipat ni Vanessa nito. Nakita ang pagpigil ni Benicio sa akin. Pero hindi ang sandaling binalewala niya ang pisngi ko. Sa loob ng isang oras. Ginawa ang social media ang lagi nilang ginagawa sa isang mayamang babae sa loob mamahaling kwarto. Tinawag nila akong abusada. Spoiled brat. Mata pobre. Sinabi nilang ang isang kawawang empleyada ay pinahiyangang isang hindi maabot na mayaman. Walang sinabi si Benicio. Naglabas ang kumpanya ng isang malamig na statement. Sinabi lang na isa itong personal na hindi pa kakaunawaan sa pagitan ng mga bisita sa isang hapunan. Napapikit ako sa linyang iyon. Personal na hindi pa kakaunawaan. Binigyan ko ang kumpanya ngang isang oras para baguhin iyon. Hindi nila ginawa. Kaya pinayagan ko ang aking pangkat na ilabas ang buong video mula sa trust fund account. Na nakatakip ang mga mukha ng ibang tao. Galing sa mga kamera ng restaurant ang video. Ang audio ng pang-iinsulto at ng maunang sinabi ko ay galing sa brooch na suot ko. Unang nakita ang paglipat ni Vanessa sa aking name card. Pagkatapos ay narinig ang pag-insulto niya sa akin. Sunod ay ang pagsampal niya sa pisngi ko. Ang pagpihil ni Benicio sa kamay ko. At ang utos ko na itago ang mga video. Nagbago ang kwento sa loob ng 20 minuto. Nag-vibrate ng walang tigil ang telepono ng mga direkto. 2 investor na gustong umatras ang tumawag kay Thomas. Para kumpirmahin kung handa pa ring isalba ng komite ang proyekto kung iba na ang mamamahala. Huminto ang mga financial reporter sa pagtatanong tungkol sa away mayaman. Nagsimula silang magtanong tungkol sa panuntunan. Makaduda-dudang gastos. At conflict of interest.
Kinagabihan. Nakipag-kooperate. Si Vanessa. Kinontak ng kanyang abogado si Atty. Ines. Nakbigay si Vanessa ng mensahe, voice record, at screenshots kung saan inutos ni Benicio na linisin ang schedule ko. Iwasan daw na maging pabigat ako kay Tomas Navarro at hawakan ako ng mahigpit kung magmamarunong ako. Nakiusap din si Vanessa na kausapin ako. Kahit 10 minuto lang. Pinayuhan ako ni Atty. Ines na huwag makipausap ng kamilang dalawa. Pumayag ako sa isang tawag na nakarecord at kasama ang abogado niya. Wala na ang guys sa boses ni Vanessa. Hindi gaya nung hapunan. Sinabi sa akin ni Benicio na wala raw kayong pakialam sa kumpanya. Nakikinig ako mula sa library ko. Nakabukas ang mga dokumento sa hita ko. Amoy lumang papel at kapeng walang asukal ang hapon. Maraming sinabi sa iyo si Benicio na gusto mong paniwalaan. Sagot ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Narinig ko ang abogado niya na inusog ang upuan. Akala ko ay poprotektahan niya ako. Sabi ni Vanessa. Hindi ako agad sumagot. Mula sa bintana, nakita ko ang isang sanga na marahang humahampas sa salamin. Inisip mo iyan dahil nakita mo kung paano niya ako ginamit bilang kalasak sa loob no maraming taon? Pabigla-bigla ang paghinga ni Vanessa. Sa unang pagkakataon, hindi na siya mukhang kaway. Mukha siyang taong nagising sa loob ng isang nakakandadong kwarto. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Dahil alam kong ako ang isisisi niya. Isisisi ka talaga niya. Sagot ko. Pero hindi ibig sabihin nun. Ay, inosente ang kamay mo. Hindi natapos sa patawaran ang tawag. Natapos iyon sa isang listahan ng mga dokumento. Mga password na ibinigay sa abogado niya. At itinakdang oras para ay padala ang mga voice record. Isang voice record lang ang kinailangan para bumigat ang hangin sa susunod na pulong ng board. Pagod. Nainip. At malupit ang boses ni Benicio sa record. Sinabi niyang magaling lang ako sa mga papel. Pero sa isang pulong, wala raw akong kwenta kapag hindi ako kinokontro. Hindi ako umiyak nang marinig iyon. Mas malala sa kalungkutan ang naramdaman ko. May pagtanggap na. Maraming bahagi ngang kasal namin ang nabuo sa isang pangit na larawan. Pero kahit paano, ay buo na. Hindi lang ako niloko ni Benicio. Hindi lang niya hinayaan ang ibang babae na hiyain ako. Ipinaubaya niya ang mismong presensya ko na parang isa lang akong nakakaabong logistics problem. Mabilis ang investigasyon dahil maayos na ang mga dokumento. Ibinigay ni Vanessa ang mga gastos, mensahe, at panggalan ng mga supplier. Sinubukan niyang magmukhang biktima rin ni Benicio. May katotohanan iyon. Ginamit siya ni Benicio. Pero pinili rin ni Vanessa na mag-enjoy sa kapangyarihang manakit ng iba para hong tutu ang makaiyon. Nakatulong ang pagbibigay niya ng impormasyon para mabawasan ang kaso niya sa kumpanya. Pero hindi nito nabura ang pananakit niya at ang perang nakuha niya. Kinailangan niyang ibalik ang bahagi ng pera. Pumirma ng kasunduan at tumalis sa kumpanya. Mas malaki ang nawala kay Benicio.
Pinahabangang bot ang suspensyon. Itinuloy, NG, Trust Fund, engi pagpopondo. Pero sa ilalim lang ng pamamahalangang iba, nirenegosyo ni Esteban ang Vismed, packaging nang wala ang mga personal na gastos at ang private circle ni Benicio. Tumuloy ang proyekto. Mas mabagal, mas malinis. At walang pirma niya sa gitna. Hindi, gumuho ang imperyo ni Benicio. May nangyaring mas masakit para sa isang lalaking tulad niya. Patuloy itong tumakbo na hindi na siya kailangan. Pumasok ako ng formal sa komite para ayusin ang pamamahala. Humingi ako ng 3 agarang aksyon. Proteksyon sa mga empleyadong nagre-report na katiwalian. Pag-audit sa lahat na gastos na mga matataas na opisyal. At obligasyong ideklara ang mga personal na relasyon sa mga assistant, konsultant, o supplier na may hawak ng mga masasalang desisyon. Sabi nga iba, sobra naman daw iyon. Ipinakita ko sa kanila ang pasa sa pisngi ko. Nakulay dilaw na sa gilid, hindi ko na narinig ulit ang reklamong iyon. Kumuha rin ako, NG, abogado, para sa proseso NG annulment. Isang maulan na gabi. 3 araw pagkatapos ng kanyang suspension. Nagpakita si Benicio sa bahay ko. Basa ang ulan ang kanyang suwet at nakadikit ang buhok niya sa amoy salabat at malinis na kahoy ang loop ng bahay ko. Nahintay siya sa silong ng pintuan kung saan dati, ay akala niya ay hari siya. Hindi siya pinapasok ng katiwala kong si Mang Isauro. Umindiyan na 5 minuto si Benicio para makausap ako. Nasa kabilang dulo akong pasilyo. Sapat ang lapit para marinig siya. Hindi ako lumabas. Amalia, parang awa mo na. Gusto kulang makpaliwanag. Pumapatak ang ulan sa mga hagdan. Nakakabinging pakinggan. Tumingin sa akin si Mang Isauro. Hindi umalis sa may pinto. Hindi po tatanggap ngang paliwanag si senyora ngayong gabi. Sagot niya. Sinubukan ni Benicio na sumilip sa likod ng balikat ni Mang Isauro sa loob ng maraming taon. Pumapasok siya sa bahay na iyon na parang automatikong magbubuka siyang pinto dahil lang sa apelyido niya. Sabihin mo sa kanya na hindi siya pwedeng makipaghiwalay dahil lang sa isang sampal. Ang linyang iyon ang nagpahakbang sa akin ng palapit. Hindi ko binuksan ang pinto. Nagsalita ako mula sa loop. Tanging kahoy na pinto lang ang pagitan namin. Hindi ako nakikipaghiwalay dahil lang sa isang sampal. Napatihil sa paghinga. Si Benicio kahit 1 segundo. Nakikipaghiwalay ako dahil inutusan mo ang ibang babae na kontrolin ako. Ginamit mo ang pera ko bilang tuntungan. At tanang sampalin ako sa harap ng mga partner mo? Mas pinrotektahan mo ang pera mo kaysa sa akin? Ipinahiwati ni Mang Isauro na tapos na ang usapan. Nagsimula na ang proseso en annulment. Ipinatong ni Benicio ang kanyang kamay sa pinto. Sinabi niyang nawawala na ang lahat sa kanya. Halos mukha siyang gulat. Na parang hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Pwede pa nating isalba ang ilang bahagi nito. Pilit niya. Tiningnan ko ang malabong pasa na natitira sa pisngi ko sa salaming pasilyo. Oh, ang mega empleyado, ang proyekto, at ang dignidad ko, ang ulan na lang ang pumuno sa katahimikan ng gabi.
Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Benicio na gumawa ng sarili niyang bersyon ng kwento. Nagsalita siya tungkol sa malabong boundaries, stress sa trabaho, at isang gabi na nawalan kontrol. Ipinahiwatig ng kanyang abogado na masyado akong nag-overreact nang gumanti ako ngang sampal. Simple lang ang sagot ni Attorney Ines. Ang paganti ko ba ay bumubura sa unang pananakit? Bumubura ba iyon sa pagtatangkang itago ang CCTV sa mga inilistang gastos? Sa mga mensahe kung saan inuutusan ni Benicio ang asistan niya na kontrolin ako hindi rin nakatulong kay Benicio. Ang prenuptial agreement namin. Pumirma si Benicio ilang taon na ang nakakaraan, na hiwalay ang mga ari-arian ng pamilya ko, ang bahay ko, at ang trust fund. Ginawa niya iyon nun dahil inakala niyang ang pagpapakasal sa akin ay magbubukas ng maraming pinto ng libre. Hindi niya naisip na ang mga pintong iyon ay may mga kandado. Mas matigas pa doon ang patakaran ng trust fund. Kung gitatago sang opisyalang conflict of interest o mag-aapruba ame maling gastos, pwedeng itigil ngang komite ang pondo. Huminging bagong pamunuan. O pabilisin ang audit. Ipinaliwanag ko muna ang resulta. Hindi pwedeng hawakan ni Benicio ang pera ko. Hindi niya pwedeng gamitin ang kumpanya para takutin ako. At hindi niya pwedeng pilitin ang trust fund para makabalik siya. Pagkatapos, ang dahilan. Nakasulat na ang lahat ng iyon bago pa man pumasok si Vanessa sa opisina niya. Dumating ang statement ni Vanessa 2 linggo pagkatapos. Mag-isa ko iyong binasa sa library. Amoy basang lupa ang hardin sa labas. Sobrang tahimik ng bahay. Kaya kong marinig ang tunog ng gadahon kapag umihip ang hangin. Isinulat ni Vanessa na tinatawa daw ako ni Benicio na simbolikong presensya. Sabi niya, nakakatulong daw ako kapag sa mga dokumento lang. Pero sa mga event, kailangan daw akong i-manage para hindi manlamig ang mga investor. Isinulat din niya na pinupuri pa raw siya ni Benicio tuwing nababago niya ang schedule ko. Napapalate ang mga tawa ko. O, napapaupo ako sa malayo habang may mahalagang pinag-usapan. Kinailangan kong ibaba ang papel sa mesa, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pandidiri. Inakala kong minamali lang ako ni Benicio dahil tamat siya. Ang statement ay nagbakita ng mas malalim na plano. Ginawa niyang proseso ang pandidiri niya. Ang panghihiya sa akin ay isa ng opisyal na trabaho. Hindi ako masyadong nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko rin tinawagan si Benicio kinabukasan. Bumalik ako sa restaurant. Hindi para saktan ang sarili ko sa alala, kundi para agawin ang kontrol dito. Pinareserve ko ang mismong private dining room. Nag-organize ako ng isang dinner para sa mga babeng founder, managing partner, at financial director na nagtatrabaho sa aming trust fund. Pinatanggal ko ang mahabang mesa. Ipinalit ko ang 3 bilog na mesa na may dilaw na bulaklak, mainit na artisan bread, at mga maikling ilaw. Tinanong ako ngang manager kung gusto ko raw iwasan ang mesmong pesto kung saan ako sinampaw. Sabi ko, hindi. Gusto kong umupo mismo doon. Nang pumasok ang bisita, hindi na amoy takot ang kwarto.
Amoy tinapay. Lemon. At bagong timplang kape ito. Walang itim, na namekart, na naghihiwalay sa mga misis at sa mga nagdedesisyon. Ang bawat babae ay nakahanap ng pwesto katabi ng isa pang taong pwedeng magbukas ng totong oportunidad. Dumalo si Tomas sa umpisa para ipaliwanag ang bagong protokol ng pondo. Nagsalita si Esteban tungkol sa Vismet packaging. Natuloy pa rin ngayon na may malinis na pamamahala. Hindi ako nagbigay ng mahabang speech. Hindi ko kailangang gawing palabas ang sakit na naramdaman ko. Itinaas ko lang ang baso ko. Naway wala ng mesa ang tatawag na palamuti sa mismong taong nagpapatibay sa buong pundasyon ng negosyo. Mas lumayo pa ang linyang iyon kaysa sa inaasahan ko. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpasa ng bagong patakaran ang trust fund. Sinumang opisyal na tatanggap ng pondo ay kailangang makdeklara ng personal na relasyon sa assistant, consultant, o sinumang may hawak sa mga masasalang impormasyon. Gumawa rin ng hotline para i-report ang mga paghihiganti sa kumpanya. At paggamit nga, empleyado para isantabi ang mga misis o asawang may totong kapangyarihan sa negosyo. Nainis ang ibang negosyante. Para sa akin, nakakabuti iyon. Ang tamang pagkadismaya ay nagpapakita kung nasaan talaga ang sugat. Sinubukan ni Benicio na bumalik sa media sa pamamagitan ng isang interview tungkol sa pagbangon bilang leader. Nagsalita siya tungkol sa mga natutunan niya, pagiging matatag, at mga pagkakamali ng tao. Hindi niya binanggit ang pangalan ko. Hindi niya binanggit ang sampal. Hindi niya binanggit si Vanessa. Tinanong siya nga, reporter kung totoo inutusan niya ang assistant niya na i-manage ang presensya nga kanyang asawa. Ngumiti lang ng tipid si Benicio. Ang ngiting iyon ang mas nakpalubok sa kanya kaysa sa anumang sagot. Kinabukasan, lumabas ulit ang isa pang bahagi ng kanyang voice record. Hindi ako ang naglabas. Marami nang may hawak ng file. Kapag masyadong marami, nang kakunsaba ang isang kasinungalingan. Hindi na ito susunod sa orihinal na may-ari. Umalis si Vanessa sa siyudad. Nabalitaan kong nagtatrabaho na siya sa mga maliliit na event. Nag-check ng panggalan ng mga bisita at nagbubuhat ng kahon. Hindi ko ipinagdiwang ang pagbagsak niya. Hindi ko rin siya binantayan. Ang buhay niya, pagkatapos ngang ginawa niya, sa akin ay hindi ko na problema. Bago siya umalis, nagpadala siya nga maikling sulat. Inamin niyang sinampal niya ako. Na natuwa siyang iparamdam sa akin na wala akong kwenta. At napagkamalan niyang ang pagiging malapit sa boss ay katumbas ngang totong kapangyarihan. Isinulat din niya na pinapaniwala siya ni Benicio na isa raw akong malamig na pabigat. Isang asawa na pampapangalan lang. At may maliit na puso. May mga linya, ang sulat na hindi sinusubukang magmukhang mabait. Inilipat ko ang name card mo dahil gusto kong makita ng lahat na wala kang halaga. Binasa ko ang linyang iyon ng 2 beses. Hindi iyon mas masakit kaysa sa sampal. Masakit siya sa ibang paraan. Nang hindi ako pinihilan ni Benicio, inakala kong may pahintulot ako. Hindi nagtago si Vanessa sa likod malalambot na salita. Hindi naging inosente ang ginawa niya. Pero kahit paano, ay inayos niya ang kwento.
Tama po kayo. Ang pagiging malapit sa kanya ay hindi kapangyarihan. Isa itong pagiging malapit sa isang taong handa akong isakripisyo anumang oras. Ang huling linya, ang pinakamaikli. Patawad po. Hindi ako sumagot. Ang pagtanggap na may isang taong namanipula ay hindi nangangahulugang kailangan siyang patawarin agad. Pinili pa rin ni Vanessa na itaas ang kamay niya. Desisyon niya iyon. Natapos ang legal na paghihiwalay namin 8 buwan ang lumipas. Naiwan kay Benicio ang limitadong shares sa kumpanya na mahigpit pang binabantayan. At wala na siyang kontrol bilang CEO. Nawala sa kanya ang bahay na hindi naman naging kanya. Ang access sa trust fund, NG pamilya ko. At ang karapatang magyabang na siya lang mag-isa ang nagtayo ng lahat. Nawala rin sa kanya ang isang mas personal na bagay. Ang pribilehiyo na hangaan ng ibang tao nang hindi sinusuri sa isa sa mahuling pahayag niya sa korte. Sa wakas ay may sinabi siyang malapit sa katotohanan. Inamin niyang hinayaan niya ang ibang babae na maniwalang pwede akong kontrolin. Hiyain. At palitan ang pesto ko. Dahil siya mismo ay nagsimulang tingnan ako bilang isang pabigat na kailangang i-manage. Huli na ang pahingi niyang tawad. Hindi ko na iyon kailangan para isara ang pinto. Ang huling statement ay nangyari sa isang maliit na conference room. Walang mamahaling ilaw o puting manta. May isang pitsel ng tubig, 3 folder, at isang voice recorder na umaandar. Dumating si Benicio na may bagong abogado. Mas mahina na ang boses. Tinanong ako ni Attorney Ines kung gusto ko bang lumabas muna. Yumiling ako. Hindi ko tiniis ang ilang taong kalahating katotohanan para lang lumabas sa kwarto kung kailan naririnig ko na ang buong katotohanan. Tumingin muna si Benicio sa recorder bago nagsalita. Hinayaan ko si Vanessa na maniwalang pwede siyang magdesisyon kung paano kikilos ang asawa ko. Napayuko ang abogado niya. Hindi na kayang palusutan ang protocol o stress ang linyang iyon. Hindi iyon simpleng gulo sa schedule. Patuloy ni Benicio. Pinayagan ko siyang i-filter ang mga tawag mo. Ilipat kang upuan at tratuhin kang parang isang palamuti na dapat kontrolin. Pumasok ulit sa loop ng kwarto ang salitang palamuti. Pero ngayon, hindi na. Ako nasaktan. Nailabas ko na ito sa sistema ko sa matagal na panahon ng kawalan ng tulog. Hiniling ni Attorney Ines na linawin ni Benicio kung nag-utos ba siya ng direkta kay Vanessa na ilayo ako sa mga investor. Lumunok si Benicio. Opo. Sabi ko, ayokong palamigin ni Amalia ang usapan sa hapunan. Hindi siya tumingin sa akin. Pero tinitigan ko siya. Gusto kong tandaan ang muka ang isang lalaki nang sa wakas ay marinig niya ang sarili niyang kaduwagan. Walang background music. Walang investor na nakatingin at walang assistant na ayos ng buhay niya. At nung sinampal siya ni Vanessa tanong ni Attorney Ines, bumigat ulit ang katahimikan. Napakapit. Si Benicio sa hilid mesa. Inisip ko ang negosyo bago ang asawa ko. Iyon lang ang tanging linya niya na may kwenta. Hindi dahil nakpakalang iyon sa sukat ko, kundi dahil natigil na ang pagpapaikot niya sa sarili kong katotohanan. Sa aki ng huling pagkakataon na magsalita, hindi ako nahandaang mahabang speech.
Hindi kasal ang nawala sa akin nung gabing iyon. Sabi ko, nawala sa akin ang huling palusot para patuloy na pondohan ang sarili kong kahihiyan. Hindi ko napopondohan ng tahimik ang sarili kong kahihiyan. Kailanman. Pumikit si Benicio. Patawad? Amalia. Sinabi niya, iyon nang mas maayos kaysa dati. Walang palamuti. Pero kahit na ganon, walang nagbago. May pwede ba akong kawan para hindi mo ako malala sa kanitong paraan? Huli na ang tanong niya. Pero kahit paano, ay galing iyon sa kanya. Walang abogadong nagbubulong ngang kung ano ang sasabihin. Meron. Sagot ko. Sabihin mo ang katotohanan kapak wala ka ng mapapakinabangan dito. Tumingin si Benicio sa voice recorder. Ginamit kita bilang bahagi ng negosyo. Hindi ako nag-iwas ng tingin. Hindi. Ang matao sa negosyo mo, binabayaran mo. Ako. Ginamit mo ang pera ko para pondohan ang pandidiri mo sa akin. Napakagat siya sa sariling panga. Akala ko maintindihan mo ako lagi. Umapekto na sana ang linyang iyan ilang taon na ang nakakalipas. Ngayon, isa na lang. Iyang patunay ngang pagiging makasarili niya. Ang pag-intindi ay hindi nangangahulugang mananatili ako. Ang pagsisisi mo ay hindi nakbabalik sa karapatan mong maging parteng buhay ko. Pagkatapos ng meeting na iyon, naglakad ako papunta sa kotse ng may kakaibang kalmado. Amoy basang alikabok ang kalsada. Wala nang marka sa pisngi ko. Pero alam ko kung saan iyon tumama. Nagbago ang bahay ko pagkatapos nun. Pinalitan ko ang mahabang mesa ngang isang bilog na gawa sa lightwood. Sabi ni Mang Gizauro. Sa wakas daw ay mukha ng lugar ang dining room kung saan ang mga tao ay pwedeng mag-usap ng walang naagawan sa kabisera. Tama siya. Nang unang beses na ma-host, akong dinadun kasama ang nga kaibigan ko. Amoy, creamy tomato soup, basil, at banayat. Naulan ang paligid. Walang nagtanong kung saan sila dapat umupo. Walang inilipat na name card. Ang tunog ng kakubiertos ay malinis, simple, at natural. Tumas, nagbaso si Maura ng ihain ang tinapay para sa mesa na walang kabisera. Ngumiti ang lahat. Hindi iyon isang malaking biro. Pero may lumuwak sa dibdib ko. Nagpadala nung maikling sulat si Thomas bago magsimula ang dinner. Hindi siya nakadalo. Pero isinulat niya na tinanggap na ng Vismet Packaging ang tuloy-tuloy na proyekto gamit ang bagong pamamalakad. Binasa ko ng malakas ang huling linya niya. Ang kumpanyang patuloy na nabubuhay pagkatapos umalis ngang isang makapangyarihang lalaki ay siguro'y naghihintay lang isang profesional at malinis na pamamahala. Tumawa ng mahina ang mga babae noong una. Tapos lumakas ang matawa nila. Isang founder mula Cebu. Si Mireya. Ang nagpatong ng siko sa mesa at kinwento sa akin na pareho rin daw ang ginagawa ng kanyang commercial director. Wala pang nanakit sa akin ng pisikal? Sabi niya. Pero inutusan din niya ang assistant ko na huwag i-forward ang mga tawag ko para mahuli ako sa sarili kong meeting. Walang sumingit habang nagsasalita siya. Iyon ang tunog na gusto kong marinig sa kwartong ito. Mga babaeng natatapos ang sinasabi nang walang nakokontrol ng kanilang presensya. Kontrol din iyon. Sagot ko,
Tumango ng dahan-dahan si Mireya. Nakita ko sa mga mata niya ang naramdaman ko noong nabasa ko ang statement ni Vanessa. Masakit malaman kung paano kanila niloloko. Pero nakakagaan din na loop na may malinaw na pangalan ang ginagawa nila. Nagtanong, ang isang bisita kong hindi? Ba ako natakot na sabihin nilang? Nag-overreact ako. Sinabi na nila iyan. Sagot ko. Ang pinakaiba lang. Ngayon, hindi ko na binubuo ang buhay ko para kumbinsihin sila. Natahimik sandali ang kwarto. Hindi ito awkward na katahimikan. Ito ang klaseng katahimikan na hinahayaang umupo ang katotohanan sa loob ng kwarto. Isang direktor na nagnanggalang Renata ang naglapag ng tinidor sa plato. 20 taon na siyang napapatakbong pabrika. Pero nagsalita siya na parang may maliit na pinagtatapat. Sabing kay partner, kosa, negosyo. Pinoprotektahan niya lang daw ako kapag siya ang nagsasalita para sa akin. Walang tumawa. Alam naming lahat ang formal at edukadong paraan na iyan ng pagbura sa isang babae. Ako naman, palaging pinapalitan ang flight ko. Sabi ni Mireya, kaya lagi akong late sa mga meeting kung saan nakapagdesisyon na sila. Sumandal si Maura sa upuan. Mas matigas ang boses niya, ako naman. Tinatawag nilang masyadong emosyonal tuwing humihingi akong kopyang kontrata. Pinakinggan ko silang lahat habang hawak ang kape ko. Ang bilog na kahoy na mesa ay pantay-pantay ang layo sa aming lahat. Ang kontrol ay bihira magsimula sa sampal. Sabi ko. Nagsisimula ito sa pagpili kung aling impormasyon lang ang ibibigay nila sa'yo. Nakangat ng tingin si Renata. Paano mo iyon? Pipigilan bago pa man umabot sa pananakit, wala akong perpektong sagot. Pero mayroon akong tapat na sagot. Idokumento mo. Pangalanan mo ang ginagawa nila. At huwag ka nang magpasalamat sa kulungan dahil lang sa may bulala ito. Huminga ng malalim si Mireya at tumingin sa pinto ng dining room. Kung ganun, bukas, hihingin ko ang lahat ng full access ko. Ngumit si Maura. At ako naman, susuriin ko kung sino ba talaga ang nag-aapruba ng mga travel ko. Mahina ang tawanan na sumunod. Pero malinis, hindi ito pang insulto sa mga kalalakihan. Kundi tuno nga babaeng binabawi ang sarili nilang kapangyarihan ng paunti-unti. Huwag ninyong hintayin na may manampal sa inyo. Bago ninyo maintindihan na nagsimula na pala, silang bastusin kayo? Dagdag ko. Hindi iyon isang magandang quote lang. Isa itong paklat na naging gabay. Pumasok si Mang Isauro dala ang kape. Pakalapak niya ng tray. Tiningnan niya ang bilog na mesa na may tipit na ngiti. Ngayon lang naging mukhang totoong bahay ito. Bulong niya. Hinawakan ko ang gilid na magaan na kahoy. Sa lupngang maraming taon. Pumaya akong pumili si Benicio ngang mamesa kung saan laging may kailangang ilagay sa malayo. Ngayong gabi, walang upuan na parang parusa. Tiningnan ni Renata ang bakanting upuan sa kanan ko. Paano kung isang araw? Humingi siya nga pabor na umupo rito ulit hindi. Ako nasaktan sa tanong? Nagulat ako kung gaano kadali itong sagutin. Pwede naman siyang magtanong. Naghihintay ang lahat sa susunod na sasabihin ko. Pero ang masang ito ay wala nang nakareserve na upuan para sa mga taong dumarating at umaaktong sila ang masusunod. Itinaas ni Maura ang kanyang kape.
Kung ganon, para sa mga pintong natutunan nating isara. At para sa mga mesa kung saan walang pwedeng makontrol ng boses natin, dagdag ni Mireya. Itinaas ko rin ang kapo ko. At para sa babaeng nakikinig sa unang pananakit ng damdamin, at hindi na naghihintay na umabot pa sa sampal, dahan-dahang idinikit ni Renata ang baso niya sa baso ko. Sana ay mas maagang dumating ang babaeng iyon sa susunod. Hindi na dapat huli. Minsan, naalala ko pa rin ang sampal ni Vanessa. Hindi dahil sa sakit. Nawala ang sakit makalipas ang ilang araw. Naalala ko ang sandali kung saan pinili ni Benicio na pigilan ang kamay ko. At hindi ang kamay ni Vanessa. Ang sandaling iyon ang nagpakita sa akin ng buong katotohanan. Ang isang imperyo ay hindi palaging bumabagsak dahil sa utang, dahil sa audit, o dahil sa maling pirma. Minsan, bumabagsak. Ito dahil sa loob na isang kwartong puno ng tao. Ipinapakita ngang isang lalaki kung sino talaga ang pinoprotektahan niya kapag nanganganib ang kapangyarihan niya. Inakala ni Benicio na ang assistant niya ay kaya kong gilagay sa tama kong lugar. Inakala ni Vanessa na ang pagiging malapit sa boss ay katumbas ng pagiging boss. Pareho silang nakamali. Hindi ko winasa ang imperyo niya dahil lang sa isang sampal. Ang sampal ang naging dahilan para pakinggan ng lahat ang katotohanan ng ilang taon nang naghihintay ng mesa, ng kamera, at NH, MG, testigo.